Dear Miss A, tawagin mo na lang ako na Miss A. I'm 26 years old, single mom from Nueva Ecija. Kasalukuyang nagwo-work here in Hungary for 5 months. Gusto ko umpisahan ang kwentong ito nung ako ay 19 years old pa lang. I'm from Nueva Ecija. Sa probinsya ako lumaki, kung saan naninirahan ang aking mga magulang. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Makalipas ang ilang taon, nakagraduate ang ate ko at siya ang nagsimulang magtrabaho sa Cavite as a teacher. Year 2014, nang ipinanganak ang aking pamangkin, doon nagsimula mabago ang buhay ko, Miss A. Tumira ako sa bahay ng ate ko for many years at nagsimulang magtrabaho sa isang grocery store sa Cavite nang ako ay mag-20 years old. At doon ko nakilala ang ama ng aking anak na pangalanan natin si Mr. R. Parehas kaming mga bata pa noon at wala pang masyadong kaalaman sa lahat ng bagay na nangyayari. Nagsama kami at after 1 year, nabuntis niya ako. Fast forward ng mga anak ako, after 3 months, simula ulit ako magtrabaho sa isang kilalang mobile brand sa Pilipinas. At ang live-in partner ko that time ay siyang nagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo at habang ako ay nagtatrabaho. Makalipas ang ilang taon, nakagraduate siya as a Siemens Engineering. Bago pa man siya makatapos ng pag-aaral, marami kaming naging plano, Miss A. Kasama na ang pagpapakasal. We planned 4 times to get married, pero 3 times tumanggi ang pamilya na dahil bata pa daw kami sa edad namin na yon. Then ang pang-apat na pagpaplano ng kasal ay siya na mismo ang tumanggi. Miss A, sobrang nalungkot ako sa mga pangyayari sa buhay ko nang tumanggi siya na ikasal kami. Ang reason niya, papakasalan kita pag nakaipon na ako sa unang sakay ko. So for me, okay. I understand, kahit na masakit sa loob ko, kailangan ko siyang respetuhin sa desisyon na gusto niyang mangyari. Fast forward, after niya makagraduate, nag-training na siya inside Philippines. Habang nasa training center siya, ako naman ang nagtatrabaho. Buwan-buwan ko siyang pinapadalhan ng pera para sa allowance niya. Pero ang hindi ko alam that time is pinapadalhan din siya ng tiyahin niya na nasa Amerika. Miss A, nakaramdam ako ng galit nang malaman ko iyon. Sobrang mautak siyang tao na kahit ako, kaya kong tipirin sarili ko at anak ko, mapadala ko lang sa kanya. How much I earned in Philippines that time, hindi yun kakasya sa isang buwan na 2 ko silang pinapadalhan ng anak ko. 1-year-old pa lang anak namin nang huli niyang makita. Habang nasa training center siya, naghiwalay kami. Through messenger, wala kaming verbal na usapan, kaya wala kaming closure. After years, nawalan na ako ng kontak sa kanya at sa buong pamilya niya dahil sa sakit na dinulot niya sa akin, Miss A. Hanggang sa mamatay ang mami niya, hindi kami nakapag-usap. Hindi ko alam, Miss A, pero that time, hindi ko kayang humarap sa mga taong hinusgahan ako ng todo. Hindi ko mabigay yung closure na gusto ng mga kapatid niya. I cutted all my communication to all his family because I want to live in peace with my son. After months namin maghiwalay, nagka-girlfriend siya. Then after that, nalaman ko na lang na nagpakasal na sila. So I believe in one quote na, I build a mind for other women. Masakit pa nun para sa akin nang malaman ko na pinakasalan niya yung babaeng ilang buwan niya palang nakakasama. That time, Miss A, he cut his communication to my son
Nakatira ang anak ko sa probinsya, kasama ng mga magulang ko habang ako ay nagtatrabaho. Nalungkot ako dahil nag-girlfriend lang siya, kinalimutan na niya ang anak niya. October 2022, nang ma-hospital ang anak namin. 4 years old siya noon. Napag-alaman ko na nakababa na siya galing Barco International. Pero hindi man lang siya nag-reach out sa pamilya ko. Dahil kinokontak siya ng magulang ko, even ako kinontak ko siya, nilunok ko yung pride ko. Kinausap ko siya para lang sa anak ko. Pero nabigo kami na kausapin siya, Miss A. Ang hindi namin alam, yung girlfriend nga ang may hawak ng messenger niya. Anyway, he don't even support our son. He just started to support my son last year, February 2023. Nag-file na ako ng case against him. After years, nagkita ulit kami sa harap ng piskal sa Imus, Cavite. Hindi ko pa rin siya mabigyan ng closure. Not because hindi pa ako nakaka-move on. It's because I still have anger to him. During na nasa hospital ang anak namin, pero wala pa din siyang pakialam. I revenge to him sa ginawa niyang pagpapahirap sa anak ko na makontak siya. When the time I filed the case against him, he started to contact me, then I refused to deal without attorney. But before that, I asked barangay staff to help me to find my ex-house na sana makipag-usap sa akin sa barangay dahil nalaman ko na nakababa na siya galing Barco. Barangay Tanod went to his house pero ang nadatnan daw nila doon ay ang mother ng girlfriend niya at ang girlfriend niya. The mother say na wala doon ang ex ko, nasa trabaho. But that time, his girlfriend mom didn't know na may anak kami ng boyfriend ng anak niya. Imagine, 1 year na silang magjowa, pero didn't even tell to her family na may anak yung boyfriend niya. So I understand, kaya hindi na kinakamusta ng ex ko ang anak namin dahil tinago nila sa pamilya ng girlfriend niya about sa anak namin, which is wala naman akong pakialam doon. What I heard is na tumayo naman siyang ama kahit minsan. For the past few years, ako laging tumayong ina at ama sa anak namin. Kaya hindi ko kinaya yung galing sa puso ko na nakapag-work na pala siya international pero kahit piso, wala siyang tinulong sa anak namin. Miss A, isa lang ang hiling ko sa kanya bago kami maghiwalay. Lahat ng tinulong ko sa kanya, ibalik niya sa anak namin. Yun lang, pero kinalimutan niya yun dahil sa bago niyang girlfriend o asawa ngayon. Fast forward, year 2023, we had an agreement na suportahan niya na ang anak namin. February 2023, he started to support my son kahit magkano walang problema. February 2023, I started to apply abroad at a different agency sa Pilipinas. I got a lot of rejection from different company in the Philippines. Then I saw NYD International Placement Agency sa FB page. I sent my resume twice. I don't even expect na makatanggap ako ng call from NYD staff na they're inviting me to visit to their office for interview. Fast forward, I got scammed 50,000 pesos sa online business. I went through my life. It was hard as a being single mom. But I tried to get up because God is always with me. Month of May 2023, I received call from Ms. Rona ng NYD International Placement Agency. May 23, 2023, my son's 5th birthday. I came to my province to celebrate his birthday. That time, almost zero balance na ako. Walang ambag ang ama niyan. I wore Superman costume to make him happy on his birthday. May 25, I go back to Cavite for work. May 26, I received call for initial interview sa NYD. June 4, I received a message again
that I passed and goes to final interview. June 2nd week, na-interview ako ng employer. And third week, ng June, nagdadalawang isip na ako dahil bakit wala na akong nare-receive na message kung nakapasa ba ako or hindi. That time, I'm almost promoted to my work as a trainer. Next day, I don't remember the date, pero yung araw na yun is Tuesday. Yun yung araw na may regional trainer schedule ako for final to be as a trainer. And the same day, I got call from NYD staff na I got selected from employer. Sobrang saya ko na at the same time, I'm scared kung ano ba pipiliin ko. I prayed to God to guide me and show me the right path. I came out to my comfort zone and faced the new challenge of my life that I will never expect to have. I give up my work in Philippines as a trainer to be OFW here in Hungary. Wala akong pinagsisihan sa ginawa ko at sa mga desisyon na kinatatakutan kong gawin. I arrived here in Hungary last year at dito nag-start ang buhay ko as OFW here in Hungary. Dito ko din natagpuan ang tunay na kahalagahan ko as a woman. Miss A, yung natutulog kong puso ng ilang taon, ginising ng isang lalaki na hindi ko inaasahan na magiging parte ng buhay ko. 3 weeks ko na noon dito sa company namin nang mag-download ako ng dating app na Tinder. After 5 minutes kong mag-sign up, I matched with someone na looks familiar ang face na I felt I met him before. But I don't even remember when I saw him. We started to talk and finally, I got it. He is working at the company where I work too. He say, I just you for 3 weeks, but you don't even look at me. I am really interested at you, but I don't know how to contact you, and finally, God showed the way how to contact you. Then I'm shocked because he is one of the boss in my company. I'm scared at the same time dahil 3 weeks pa lang ako dito that time. And medyo mataas pa ang position niya sa company. Natakot ako at nahiya sa sasabihin ng tao. But differently, they don't even care about it. So sinimulan namin kilalanin ang isa't isa hanggang sa nagdesisyon kami na maging kami. And I don't even expect na after ko sabihin lahat ng nangyari sa buhay ko, interesado pa din siya sa akin. Na after 2 weeks namin maging magjowa, he introduced me to his mom and to everyone around him. I'm so happy that his intention is good and he accepts my past, especially my son. After 5 years being single, I'm here now, happily working and enjoying my life as a woman with someone who made me feel that I deserve to be treated like a queen. I thought when I have a kid, no one will accept me, but he and his family changed my thoughts. And we're planning to get married. Hanggang dito na lang, Miss A. I want to tell more, but it's too long for you to read. What I want to leave advice for your follower is, pag nadapa ka, bumangon ka. At huwag mo nga hayaan na madapa ka ulit. Don't repeat your past. For all the single mom out there, may tamang lalaki na tatanggap sa buong pagkatao mo. Huwag magmadali. Live happy life. Salamat, sender, sa pagtitiwala at pag-share ng iyong kwento sa Kwentong Abroad by Miss A. Kung may kwentong abroad ka, nais mong i-share ang iyong love story, masaya man yan o mahirap, o kwentong abroad na mga pinagdaanan mo, maaari mong isulat sa kwentongabroad@gmail.com.